Medyo naiyak ako dun sa kwento mo. Grabe. Oo, kasi parang sa kasal ng nanay mo, hindi ka man lang inimbita. Opo. Akala niya po kasi okay na ako sa lola ko. Dati, meron kami inilabas sa Showbiz Update na may sumusuporta daw na mayamang bading. Kaya lagi nasisave si Fred. Eto, kaharap ko na siya. It's bad na you can just accuse someone without hearing his side of the story. Hindi ako against doon sa LGBTQ. Actually, support ako. Hindi ko sila dinidiscriminate. Ako gusto ko talaga umangat in my own way. Wala kayong napupusuan kahit non-showbiz? Napupusuan po. Na non-showbiz? Yeah. Showbiz. Joke lang. Okay. Showbiz Darating tayo dyan, Ray. Oo. Na nag-overthink po kung para sa akin pa yung showbiz, kung may mangyari po ba sa career ko. Si Princess, parang ayaw mo pang lubayan eh. Tapos iintayin mo siya sa labas. Siguro Totoo yun? Hihintayin mo siya sa labas. Yes, of course. Kasama po natin ngayon ang dalawa sa evictees ng bahay ni Kuya ng PBB, si Fred Moser at si Ray Victoria. Hello po. Hi. Hello po. Ngayong kaharap niyo na ako. Charot. Hindi. Baka natatakot kayo sa akin na. Okay, matakot sa akin. Oo naman po. Oh. Anyway, syempre, lagi ito na napapansin ko. Pag lalabas yung mga evictees sa bahay ni Kuya, lagi silang namamangha sa dami ng tao. Oh my God, ganito karami. Ano yung naramdaman ninyo noon? Paglabas yun ng bahay ni Kuya, yung para salubungin kayo ng mga pamilya niyo. Ako po, sobrang na-shock at nabigla po talaga ako noon. Kasi kapag po nasa loob ka ng bahay, napapa-overthink ka na, nanonood kaya sa amin, ano kaya nangyayari sa labas, ganun. Tapos before po kasi pumasok sa PBB, sobrang bago ko pa lang sa industry. So para madaming sumalubong sa akin sa paglabas ko, talagang namangha po ako na, wow, grabe, ito na pala yung narating ko, grabe, ang daming sumusuporta. Kaya sobrang saya po talaga noon lumabas ako. Bakit dati ba wala ka pa sa bahay ni Kuya eh? Anong struggles mo sa pag-aartista? Ako po talaga kasi sinabi ko po na bibigyan ko lang ng 1 year siguro yung pag-artista. Ba may palugit ka pa? Ha? Opo, O, ganun po tapos, talaga. Kasi hindi ko po talaga siya naisip nung una. Gusto ko lang po talaga mag-nursing. Tapos po, may isang management na lumapit sa akin na gusto nilang i-develop isang lalaki sa management nila kasi puro babae po. Tapos, ayun po, napili po nila ako. Tapos hanggang nakapag-PBB po ako. And before pumasok po kasi sa PBB, sobrang simple lang, ganun. Mga endorsements lang, workshop pa lang po, ganun. so ibig sabihin, naudlot na yung nursing mo? Opo, parang ganun. So huminto ka? Opo. Actually, hindi pa naman po ako nag-nursing talaga. Nag-graduate pa lang po ako ng senior high school. Pero bala ko na po talaga mag-nursing. As in, yung mama ko po nag-ipon na para sa nursing school ko. Ganun. So yun po, dumating bigla yung opportunity. So ikaw naman, Fred, paglabas mo ng bahay ni Kuya, anong initial reaction mo na lahat kayo kasi namamangha eh? Ano na tumatakbo sa isip mo? Ako, syempre, I was shocked because yung sa loob naman ng bahay kasi isa lang yung buhay namin doon. Tapos tumagal din naman ako ng 84 days sa loob. Kaya siguro, ayun na yung routine namin. Gising, na kami lang mga housemates. Syempre, di namin alam na may sobrang dami pala nanonood sa amin. Syempre, sa pagkalabas ko, syempre, na-overwhelmed ako sa fans. Pero in a good way. Kasi I was shocked na sobrang dami palang taong nagmamahal sa amin. At sobrang dami rin palang taong na-inspire sa journey namin sa loob. Kaya sobrang na-shock din talaga ako na sobrang dami akong taong nakita. Kasi kami-kami lang din talaga nakikita namin sa loob talaga for a really long time. Na-miss niyo ba yung cellphone? Actually, while inside, di namin siya hinahanap. Kasi maybe because we had each other to distract ourselves to communicate. Kaya siguro, hindi rin namin hinahanap para sa akin. Di po talaga kasi parang before po pumasok, parang hinanap ko yun na wala mo ng cellphone, wala mo ng ibang tao, nagtahimik ka lang, nasa isang bahay ka. Tapos ayun po, nag-PBB bigla. Parang hinanap ko talaga na wala mo ng toxicity from social media, ganun. So nung paglabas nyo ng bahay ni Kuya, ano mga messages ang umappear sa cellphone ninyo? Yung mga binalikan yung messages na matagal na. Ako po pagbukas ko po ng ng messages ko, puro lang, congrats, ang galing mo, we're still proud of you, puro ganun po. Labang sa'yo? Ng asar or ano? Wala naman po. Halos puro din congrats. You had a great run inside the house, ganun. Ikaw naman, Rabe, so yung nanay mo nasa Korea talaga nakatira. Yes po, ngayon po. Medyo naiyak ako dun sa kwento mo.
Grabe. Oo, kasi parang sa kasal ng nanay mo, pampelikula nga. Sa kasal ng nanay mo, hindi ka man lang inimbita. Opo. Dinamdam mo talaga. Oo naman po. Nakakuha ka ng paliwanag doon. Oo naman po. In-explain po siya sa akin na mama ko na hindi niya daw alam na gusto ko palang makasama sa kasal na yun. Akala niya po kasi okay na ako sa lola ko. Na masaya na po akong naninirahan sa Tarlac, na tahimik. At feeling niya po kasi kapag pumunta po ako doon, parang masasaktan po ako daw lalo. Pero ako po talaga noon, gusto ko talaga kasi gusto ko siyang makita na finally masaya na siya. Or syempre sobrang special nung moment na yun. So bilang anak niya, gusto ko, andun po ako. Pero Oo. okay na po ngayon. Oo. Napaliwanag niya na maayos. Pero hindi ko kinaya yung para mas pinili yata ng nanay mo na hindi ka makita kasi baka pag nakita ka niya, bigla siyang umatras sa kasal. Yan ba yun? Di ko po alam. Baka. Hindi. Diba, parang yun yata yung kwento, no? Baka. Hindi ko po alam. Baka yun lang sabihin sa akin na baka ganun. Pero sinabi niya po sa akin na ayaw niya akong makita masaktan talaga. Tsaka kala niya okay na ako. Sa lola ko po. Oo. Pero yung communication ninyo ng mama mo, tuloy-tuloy pa rin. Opo. Kahit malayo kayo sa isa't isa. Yes po, actually ngayon po mas okay nga po. Kasi sa birthday ko, punta po akong Korea. Mamimit ko na po finally yung mga kapatid ko. Tapos pupunta kami sa bahay ng mama ko. Tapos itutour niya po ako sa Korea. Ano pinagdaanan ninyo bago kayo nakapasok sa PBB? Like yung mga struggles niyo, yung pila ba yan? Or ano, paano? Ako po, yung pinagdaanan ko bago pumasok sa PBB. Kasi po, nag-stop po ako, hindi po ako nag-college. So, yung mga ibang kaklase ko, yung mga barkada ko, nag-aaral sila. Eh ako, wala pa naman po ako masyadong projects. So, nasa Tarlac lang po talaga ako na nag-overthink po kung para sa akin pa yung showbiz, kung may mangyari po ba sa career ko. Kaya, feel ko po yun po yung pinaka-mahirap nun bago pumasok na sa PBB. Kasi kung hindi po ako nakapasok sa PBB, hindi ko po alam kung anong ginagawa ko ngayon. Baka nag-aaral na lang ako ulit. Oo. Ako naman, before PBB actually, ever since nung first interview yata nun, parang pinag-isipan na namin kung baka makasali ako. Tapos yung siguro mga 2 weeks before PBB, yun yung time na nag-withdraw ako from school. Tapos talagang sinasabi ko kung worth it ba talaga to iwanan para sa PBB. Kasi yung mga friends ko ngayon, magano na sila, magka-college. Tapos ako, uulit ako ng grade 12 next school year. Kaya parang sinasabi ko, sana ito yung papasukan ko na to, maging worth it para iwanan ko yung pag-aaral ng isang taon. But are you aware na marami rin naman na nanggaling dati sa PBB pero walang nangyari sa career? Opo, aware po. Ako po, aware po ako dun. Kaya tinatatagan ko po talaga yung sarili ko na hindi porket nag-PBB ako. Like, sige po, nakilala ko ng mga tao. Pero iniisip ko po talaga kung what's next for me. Kaya ngayon po talaga gusto ko mag-workshop, i-improve yung sarili ko, mas gumaling sa acting para po hindi masayang yung opportunity na binigay sa akin. Mas palagan po yun. Oo, so kung nandito na kayo sa industriya, binibigyan nyo ba ng palugit? Wala pang nangyari sa akin in 3 years time. Balik ako sa pag-aaral. Ako para sa akin, hindi. Kasi it really takes time talaga. Like, nakwento rin sa akin yung mga stories ng mga artista before. Yung iba daw, 10 years daw sila bago talaga maging Pansin. star, yes. Kaya sabi ko sa sarili ko, bibigyan ko talaga to ng time for myself to improve din talaga. And improve in every aspect din sa life. Kasi para sa akin, hindi talaga minamadali yung showbiz. Ano natutunan nyo sa loob ng bahay ni Kuya? Na nung una, pero nahirapan kayo, pero wala kaming choice. Kailangan namin itong matutunan. Ako para sa akin, yung dala ko pa rin hanggang ngayon is siguro accountability. Siguro doon ko rin natutunan yung kung paano ko harapin yung mga problema ko. Kasi parang sa labas nung dati, parang iniiwasan ko siya, hindi ko siya ina-address, hindi ko kino-confront. Pero sa loob, tinuro sa amin ni Kuya, with the help of the housemate sa akin na harapin ko yung mga problema ko at tutunan na huwag iwasan. I would say na yun talaga yung biggest lesson ko din. Ikaw? Ako po talaga yung kasi po, nung nasa labas po bago pumasok, tinitake for granted ko po talaga yung spending time with my family. Kasi po, nasanay po ako na lagi silang nandyan. Pero nung nasa loob po ako ng bahay, parang mas tumatak siya sa akin kung gaano ka-importante yung family. Kasi sa loob po ng bahay, araw-araw ko sila namimiss. So, nung paglabas ko, talagang nagbigay po ako ng time. Minaximize Opo, mo? minaximize ko talaga kasi nakarealize ako dun sa loob ng bahay na minsan lang tayo mabuhay, hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ni Lord. Kaya medyo natakot po ako. Kaya ngayon po talaga, spend time with family po talaga. Lalo na ngayon na sobrang proud si lola mo. Oo nga po. Oo. Lahat tayo may mga pangarap, Yung pag ako kumita ng malaki, pag ako nagkaroon ng big project, eto bibilin ko. At para kanino?
ayun po, ako po, bahay po, para po sa family ko, para komportable sila. Tapos hindi lang po bahay, gusto ko po silang mag-travel at ipakita kung gaano po kaganda yung mundo sa kanila. Ikaw? Ako same answer actually, house po dito sa Manila. Kasi originally, natira po kasi kami sa Bicol. Tapos lumipat po ako dito nung grade 11 po ako, which is 2024, para lang na-try ko yung showbiz, then try ko rin talaga yung basketball nun. Kasama ko lang kasi dito sa Manila right now is my dad, my mom, tas ako lang. Yung mga siblings ko nandun, mga lola ko nasa Bicol. Kasi siguro gusto ko rin bumili ng bahay dito para sama-sama po kami lahat. So, kayo, since hihinto kayo sa pag-aaral dahil ito nga sa opportunity na dumating sa inyo, anong plano nyo ngayong nasa labas na kayo ng bahay ni Kuya? Ako po siguro, focus talaga ako dito sa napasukan ko. Mag-workshop po talaga ako, mag-work hard ako. Lahat ng mga opportunities na darating sa akin, kukunin ko po lahat. Talagang i-focus ko po muna. Tapos kapag nakapag-ipon po ako, siguro po, ako na po magpapaaral sa sarili ko para din po okay na sa family ko. Wow. Oh. Pero siguro pa hindi na nursing. Mga business management daw. Ikaw naman, Fred. Gusto ko itanong kay Fred kasi dahil magkaharap na kami. Kasi nahiya ako sa nanay mo kasi yung mami mo ay parang may yata sa Parang dati meron kami inilabas sa Showbiz Update na may sumusuporta daw na mayamang bading. Kaya lagi nasi-save si Fred. Eto, kaharap ko na siya. Meron ka bang gustong linawin or wala kang alam? Yes, of course. First of all, I heard sa social media na may jowa daw akong bading. I'd like to address that. It's not even true. Hindi ako against dun sa LGBTQ. Actually, support ako. Hindi ko sila dinidiscriminate. Pero me personally, I wouldn't do that just for someone to support me. Ako gusto ko talaga umangat in my own way. And while I was inside, I had no idea what was happening outside. So, hindi ko alam kung may mga sumusuporta ba sa akin or yung taong bayan ba talaga. Siyempre inside, wala talaga kaming alam eh. No news about anything. So, I like to address that it's not true. And it's not that it's bad na you can just accuse someone without hearing his side of the story. So, I feel like I don't owe an explanation to anyone because I know to myself that it's not true. Yan na ang panig naman ni Fred. So, mga ganito, sample pa lang yan. Kumbaga, umpisa pa lang ito ng pinapasok nyo. Opo. So, kayo ba ay parang ini-expect nyo na ba or inaasahan nyo na ba na sa pagpasok ninyo mas maiintriga pa kayo? Opo. Pero ako po talaga, bago po ako pumasok, pinrepare ko po talaga yung sarili ko na actually kinausap po ako ng family ko na kapag may nang-bash sa'yo, normal lang yun sa showbiz kasi nasa showbiz industry ka, maraming nakatingin na mata sa'yo. So, pinrepare ko po talaga yung sarili ko at tinatak ko sa sarili ko na kahit anong sabihin ng mga tao, kumalinis naman yung puso ko at alam ko sa sarili ko yung tama. Siguro po, hindi para sumuko ako dahil lang sa sinasabi ng iba. Kasi may goals po talaga ako eh. Pero wala naman kayo iniwang pag-ibig sa labas bago kayo pumasok. Wala. Wala. So, tinatanong nila, single ba kayo or may lihim kayong karelasyon? Single po. Single? Single po talaga. Okay. Wala silang makikita. Alam mo naman mga eagle-eyed netizen, di ba? Pag may nakita sila nakadate ninyo, mapipicturean, mabivideo. Opo. So, wala. Wala po. Wala. Choice nyo? Apo. Wala kayong napupusuan kahit non-showbiz? Napupusuan po. Na non-showbiz? Yeah. Showbiz. Joke lang. Okay. Darating tayo dyan, Ray. Oo. Hindi, meron kayong napupusuan. I mean, meron ba kayong nililigawan? Nililigawan po. Wala po. Wala po. Mamatay. Mamatay po. Mamatay. Pero, syempre tatanong nila yan. Alam mo, pag may mga bagong salta sa showbiz, tinatanong nila, sinong crush mo sa showbiz? Ako po si Ate Catherine Bernardo. Yun po talaga. Yung mga movies niya po, lagi kong pinapanood. So, nakita mo na siya in person? Hindi pa po. Ano kaya si Ray, pag nakita niya si Ray, ano kaya itsura mo noon? O ano Titiklop? kaya titiklop ka? Yun po. Si Catherine na makakapagpatiklop sa'yo. Apo. Hindi lang siya. Hindi, joke lang. Sino pa? Sino pa? Secret. Si Fred. Ako naman yung crush ko is si Ate Julia Barreto. Julia Barreto. Bakit si Julia? Kasi nung bata pa po ako, parang talagang pinapanood ko na rin po talaga sila ni Joshua po. Kaya parang sila po yung idol ko yung growing up. So, meron ba kayong paboritong aktor? Yung gusto niyo parang sinasamba niyo dahil napaka-gwapo, napaka-husay umarte? Opo. Si Kuya Joshua Garcia po. Galing po umarte tapos ang lakas ng dating. Tapos pag umiyak po siya, nakakaawa talaga. Parang ganun yung gusto kong matutunan. Umiiyak ka rin, habang umiiyak. Opo. Parang bata na umiiyak. Opo, ganun. Ikaw,
Ikaw, Fred. Ako naman, siguro si Kuya Daniel Padilla. Kasi yun din, nung bata talaga ako talagang pinapanood ko sila yung Katniel. Sobrang idol ko sila talaga growing up. Kasi kahit ano talagang genre kaya kasi niya eh. Kaya hanga talaga ako sa kanya. And I want to be like him someday. So sa Bicol ka lumaki. Yes po, sa So Bicol. marunong ka, magbicolano ka, marunong ka magbicol? Iyo po, opo. Talaga? Opo. Oh, pasadahan yun. Ito kasi taga-Tarlac, so Kapampangan to. Kapampangan po. Oo. So, butit si Rave, hindi ko naririnig yung letter H at walang H. Dun sa- Hangin. Oo, yung, anong tawag sa Umiihi. ganun? May punto po. Oo. Wala kang punto sa loob eh. Hindi na. Opo, parang wala naman po. Ewan din po kung bakit. Sana Sabihin mo nga, umiihi ang ahas. umiihi ang ahas. May age. Hindi malinaw, ulitin mo. Umiihi ang ahas. Pero nahihirapan po ako magkapampangan ngayon. Sa Oh. mga friends ko. Talaga? Opo, parang di ko alam kung paano siya sasabihin. Parang nasanay ako magtagalog sa loob ng bahay. Kasi wala po akong kapampangan dun eh. Pero hirapan po talaga ako nung na-meet ko yung friends ko. Parang awkward yung kapampangan ko. First language ko po yun. Gusto ko marinig sila sa Kapampangan at sa Bicol kung paano nyo pasasalamatan yung mga sumuporta sa inyo. Dakali salamat po karing ganaganang susuporta ka ako. Gawa ko nga po ini para kaya kayo. Karen taga Tarlac po rin. Karen taga Bamban po. Dakal po salamat kaya kayo. At sana po patuloy ko mong suportahan. Oo. Maintindihan yun ah. Yeah. Si Fred, ano nga yung lahi mo? Swiss, Philippine. Swiss-Filipino. Pero marunong ka magbicolano. Opo. Wow! O sige nga. Paano mo pasasalamatan ng mga sumuporta sa iyo sa Bicolano? Sa mga taga Bicol dyan, may ako magpasalamat sa inyo sa Daing Sawas na pagsuporta sa kuya. Mauli ako dyan soon at magmita. Tapos, yun din talaga gusto magpasalamat sa inyo talaga na tinanggap talaga nindo kung sisay talaga ako. At salamat talaga sa pagsuporta sa muya. At sana na-inspire po kamo sa journey po namin sa loob. Intinding-intindi ko rin. Mm. Ang taray, marunong sila sa akin. Parang hindi na rin ako marunong ngayon eh. Oo. Parang, Oo. medyo di na ako Kakatagalog. marunong. Talaga? Oo. Oh. Ever since sa loob. Anong gusto mo ibigay sa lola mo? Alam mo yung lola nito, sobrang lola's boy siya eh. At alam ng lahat yan. Actually nga po, parang na guilty po yung lola ko. Kasi po na-nominate ako dahil sa bula sa pinggan. Kasi po sa bahay namin, ayaw akong paghugasan ng pinggan ng lola ko. Kapag po naghugas ako ng pinggan, ako na, pahinga ka na lang ganun. So akala niya po hindi ako marunong maghugas ng pinggan. Kaya Oh. ako na-nominate. Kaya na-guilty po siya, kaya na-evict daw ako. Oh my God, so paano pinaliwanag sa lola mo na hindi siya ang may kasalanan? Parang natawa lang din po kasi ako eh. Tapos sabi ko, hindi naman sa ganun, hindi ko lang nahugasan na maayos, sabi ko. Tsaka sabi ko, matanda na ako. Ano Yun po. na-realize ang lola mo na hindi ko tinuruan itong si Rave nung bata pa, kaya... Akala niya po yung dahilan kung bakit ako na-evict. Oh. Sabi po ng mga pinsan ko. Ikaw, anong akala mo kung bakit ka na-evict? Ako talaga, chores talaga eh. Pero, to answer it complete honestly, nag-chores naman ako eh. Pero nakita ko sa social media na yun talaga daw yung bunot sa akin eh. Di daw ako nag-chores, ganun. Kaya parang... Tamad ka daw. Kaya nga, parang, kunyari, sa first 3 weeks, di ako nag-chores. Pero sunod-sunod, after 4th hanggang today, nag-chores. Talagang tumatak talaga sa isip nila yung ano nila. Ay, parang ngayon lang siya nag-chores, ganun. Parang ano pa rin, yun pa rin yung ano nila sa akin. Na, porket nag-chores ka na ngayon, porket na-nominate ka, ganun. Kasi parang ano, I'm willing to improve naman talaga eh. Kaya parang, ano, yun. Sa tingin ko, yun din talaga yung one of the But in reality ba, hindi ka masipag sa bahay, sa gawaing bahay? Sa labas? Yeah, Actually, sa ano inyo. lang ang ginagawa kong chores is paglilinis lang ng room ko. Kasi minsan pag naglilinis ako, kasama ko yung mom ko sa sala, parang magalit pa siya. "Uy, ako na nga, ginugulo mo pala. Parang ganun. Ay, sige, wag na nga eh. Tapos pag nag-uugas, sisibihin niya, ako na nga dyan ng bag. Oo. Ang ano yun. Wala. Sige, doon na lang ako sa kwarto ko. Parang walang ano. Walang issue. So, paglabas ninyo, ano yung napag-usapan nyo ng mama mo at ikaw, ng lola mo, doon sa, alam mo, ganito ka, anak, nung nasa loob ka, may mali kang ginawa. Meron kayong ganon? Kaso ano eh, di rin namin alam kasi ng parents namin kung ano talaga nangyayari sa loob. Kasi sa PBB kasi they only get 30 minutes I think of the day sa amin. Di po. Hindi talaga nila alam na nangyayari sa 12 hours ng araw namin. Kaya parang kinakwento naman namin sa kanila na hindi, gumaganto naman kami. Hindi naman lang yung usapan namin ng mom ko. Ano yung na-realize nila o natuklasan nila
na ngayon lang nila nalaman na ganito pala yung anak nila nung napanood nila kayo sa PBB? Ako po yung yung mga problems na hindi ko ino-open sa kanila. Parang ngayon lang nila nalaman na may ganun pala, na may May bigat kinikim-kim pala, ka. na may kinikimkim po talaga ako ganun. Doon lang po nila Yung nalaman. sa nanay mo? Opo, yun po. Ikaw, ano yung nalaman nila na hindi pa namin napanood ito? Hindi pa namin malalaman na meron pala siyang hugot. Ako para sa akin yun din, yung mga problems. Mm. Kasi sa labas, parang kinikip ko na siya sa sarili ko. Hindi ko siya masyadong iniisip din kasi sa labas, malaking sa big world talaga eh. So parang for me, sarilihin ko na lang to. Kasi di ako sanay mag-open up sa parents ko eh. Kaya sa loob, doon din ako mas naging comfortable mag-open up sa mga housemates. Kaya parang mas gumanda yung pakaramdam ko nun. At hindi yung hindi alam ng parents ko. Sino yung pinaka-close sa inyo among all the housemates? Ayun po, aside po kay Fred, si Miguel po, tsaka si Ashley talaga yung kaklose ko sa loob ng bahay. As in, Ba't kayo magkasundo? Ba't kayo parang magaan ang loob mo sa kanila? si Miguel naman po, ewan po, bigla lang kami nag-click kasi may isang nangyari noon na parang nasasaktan ako para sa kanya, kay Miguel, nung sa kanila ni Eliza. Tapos nakita niya, sasabi niya sa akin, grabe, nasasaktan ka pa para sa akin, tropa ka talaga. Sabi niya ganyan sa akin. Tapos po, nagtuloy-tuloy, nag-click kami. Pag may problema ako, nagsasabi ako. Pag may problema siya, nagsasabi siya. Hanggang sa tabi kami matulog. Kapag humihilig siya, minsan ginigising ko siya. Tapos sabay po kami kumain, nagluluto, ganun po. Ayun, nag-click po kami. Ikaw naman, Fred. Para sa akin naman, sila Princess Miguel, sila Heath, Clifford. Kasi yun din, katulad ng sinabi ni Rick, parang first week pa lang naging close na talaga kasi kami lahat. Di ko alam kung bakit, siguro kasi alam na rin namin yung mga kwento namin sa buhay. Tapos parang yung iba, medyo relate sila na, galing ka dito, ganun din ako, ganun. Parang patagal ng patagal, mas madami kami nalalaman sa isa't isa. At mas lalo kami nagiging close. Mas lalong nagiging malakas yung bond namin. Kasi minsan kahit may arguments, parang binabrush off na lang namin yan kasi doon din malalaman kung malakas talaga yung bond na na-build namin sa loob. Kaya, ayun. So, sino sa inyo yung big two winners? Isang kapuso, isang kapamilya. Ayun po, yung dalawang kaklose ko. Si Miguel at saka si Ashley. Aside sa kaklose ko po sila, syempre, sobrang deserve po talaga nila. Kasi alam ko na malinis yung intention talaga nila. Sa mga task, magaling talaga sila. Task slayer yung mga yon. Tapos, big winner material talaga. Silang dalawa para sa akin. Ikaw naman, Fred. Ako naman, para sa akin, si Princess tsaka si Miguel. Kasi aside din sa pagiging close ko sa kanila, ano rin talaga eh. When I'm watching sa episode recently, parang nakita ko yung drive nila to win the league task. Kaya sabi ko, grabe, kahit na ma-frustrate na sila, they're not letting their emotions get over them. Parang iniisip pa rin nila, nakafocus pa rin sila doon. Hindi sila na-frustrate. Kaya parang sabi ko, deserve talaga nila to. Kasi gustong-gusto talaga nila magstay eh. Actually, before yung eviction day, tinanong ko silang dalawa if they really still want to stay. And sabi naman nila, yes, of course. Sabi ko, intindihan ko kayo. Kasi kahit miss nila yung pamilya nila, yun din, pinaglalaban nila. Sabi ko, tandaan nyo lang, you're doing this for them. Kaya, feel ko deserve talaga nila maging big winner. So si Princess parang ayaw mo pang lubayan eh. Parang lumabas ka kasi parang niyayakap. Tapos iintayin mo siya sa labas. Siguro, Totoo yun? Hihintayin mo siya sa labas? Yes, of course. Pero siguro kaya niya ako pinapalis nun, ayaw niya lang makita kung gano'n siya ka-affected by me getting evicted. Siguro hindi niya alam, nakita ko nung nasa labas na ako mismo, may monitor kasi dun sa labas. Nakita ko on how she broke down and jumped on the bed. Kaya sobrang affected din kasi ako nun that time. So ipupurso mo si Princess paglabas? We'll see pa po. Ikaw wala ka na doon? Naging crush sa loob? Sige nga, Rib. Naging crush po? Tinan mo, parang alam niya, parang huwag kang magsinungaling. Andito ko sa tabi mo. Parang yun ang gusto niya sabihin. Sige nga, Rib. Naging crush. Parang papunta na din po doon. Si Ashley po. Si Ashley. Masiyasabi ko. Dahil kayo ay sobrang close doon sa loob ng bahay ni Kuya, meron tayong mini bukuhan. Kung sinong among the housemates, okay. Sino pinaka malakas maghilik? Miguel. Miguel po. Yun. Dahil katabi ko po siya, sabi ko talagang lakas yung milik. Tapos minsan yung mukha niya nakatutok pa sa akin. So mas malakas. Tapos pag gising namin, tinatanong ko siya, pagod ka ba kahapon? Sabi ko ganyan.
Tapos sinasabi niya, oo daw, ganun. Oh. So, pag gano'n na may malakas magilik, nakakatulog pa rin kayo? Oo naman. Oo naman po. Parang sanay na po kami. Kasi nasanay kami. gitna namin si Miguel eh, kami dalawa. Oo, kami po dalawa. Oo, Gitna namin. si Rave, si Miguel, tas ako. Kaya pag umiilik, ang lakas din eh. Lakas talaga. Oh. Sinong pinakatamad sa household chores? Parang wala naman po talaga. Kasi Lahat po, naman kasi may kapag groups. gabi, nag-aagawan pa kami ng mga chores, nang nagugas ng pinggan, nag-aagawan, ako na dyan. Parang ganun po. So, wala naman po. Sino pinakamatagal maligo? Pinakamatagal pag Sino ba? nagbanyo? Para sa akin, si Carmel. Si Carmel po, ang tagal maligo. When you say matagal maligo, like inaabot ng isang oras? Ay, hindi naman po. Kasi, Mga 15 minutes Oo. or 10. Kasi Or usually 5 minutes lang kasi for each housemates. Minsan may hindi pa nakakaligo dahil... So, yun yung binibigay lang sa inyo? yes po, Oh, 5 minutes lang talaga. po for every housemate. So, pag sumusobra doon, wala namang issue? Pag sumusobra, merong ibang hindi nakakaligo. Hindi nakakaligo po. Yun yung consequence. Oh my God. So, ibig sabihin, kunwari, kung ilang kayo? 20 po. nung 20. So, 20 times 5, 100 minutes? Ay, hindi. Dalawang CR po eh. Dalawang Dalawang Five. CR siya. So, mas 50 minutes bawat ano. So, was there a time, syempre mga lalaki tong mga ito eh, yung hindi nakatiis. Kasi dati may nangyari sa PBB, hindi nakatiis. Syempre, yung tawag ng kalikasan, eh, tinawag siya. Sa inyo, yung ano ba, yung the usual na ginagawa ng lalaki, hindi niyo ba parang pinigilan niyo ba sarili niyo yung dapat to na i-release ko eh. So, meron ba kayong gano'n na sa loob? Ako po parang hindi ko naman Hindi mo naisip. na- Hindi hindi ko mo po siya naisip. naisip talaga siya nun. Oo. Kasi nag-enjoy po ako eh. Tsaka lagi Mm. ako may kausap. So, hindi po siya sumagi sa isip ko. Mm-mm. Ganun din Mm-mm. sa akin. Mm-mm. Hindi ko na siya Oo. naiisip. Hindi yung nagtatago. Kasi di ba may camera sa Apo. van? Hindi yung nagtatago kasi. Ito po yung shower season dito. Oh? May go- So, na-conscious kayo? Hindi po ako, inayaan ko na. Bahala ka, Sabi bahala ko, lang sila dyan. alis na ako ng agad-agad. Pero wala naman, in fairness to PBBs. Mm. Kasi Opo, malinis. nakita ko yun eh. Nakaganon lang siya. Nakatape siya Nakatape lahat. po siya. As in, nakatape. For emergency purposes. Dito lang naman, kita. Pero doon lang sa kanila yun. Opo. Wala pa namang lumalabas, in fairness. Opo. Ito naman. Sino yung favorite yung siniship? Si Heath tsaka si Caprice. Yun. Parang ano kasi, sobrang cute talaga nila together. Tapos para sa akin, parang puppy crushes, ganun. Kaya parang sobrang nakikitan kami sa kanila. Yun po, Cuphead po. Sobrang cute talaga. Mm. Sila nga po yung naboto namin sa prom. Kiss Lap Ball, King and Ah. Queen. King and Queen sila. Pinakamalakas mang asar. Personally po si Ashley po. Kasi po kakagising ko lang, tumatawa na siya, may kwento na siya. Tapos, ikaw kasi, ginaganon niya ako. Tapos, yun po, inaasar niya ako lagi. Lagot siya paglabas niya. Ganun ba yun, Rave? Hindi naman po. Pinakamakulit. Si Anton. Si Anton po. Si Anton. Si Anton. Kasi para sa akin, siya yung light namin sa bahay. Oo. Pagdating Lagi may joke. Oo, nagpapatawa lagi. Yung na-evict siya, parang tumahimik eh. Tumahimik. Yung bahay. Lahat kayo ganun, ano? Pag may nawawala, Opo. bumabagsak yung ano yun. Kasi po, kumukonti, parang mas nakakabaliw. Oo. Pukunti na pukunti. O ito naman, pinaka-generous, mapagbigay. Si Anton. Si Anton din po. Every time na eviction, tas Mm. nominated si Anton, tas kukuha na siya ng gamit. Mm. Pare, pag nawala ako, sa'yo na to. Pag ganun mo yung sinasabi niya, Oo. sa'yo na tong jacket ko. Ayun po, nagkaroon ako ng jacket. Yung pustahan po namin, kapag na-evict siya, sa akin lang yung jacket niya. So, na-evict siya. Na-evict din ako. Parehas po kami. Tapos daw, hindi daw counted kasi na-evict ako, sabi niya. Hindi tuloy na. Sabay kami. Napasayo yung jacket. Hinahanap niya pa rin. Oo, hinahanap niya pa rin. At least may souvenir siya sa inyo. Oo. Pinakamasarap magluto. Ayun, si Anton din. Anton din. Si Anton din po. Kasi para sa akin yung pinakamasarap yung niluto yung chicken curry. Yun. Kasi Okay. never kami nag-curry nun, tapos bigla siya nagluto nun. Sobrang sarap talaga. Galing. Anton po. Pinakamaarte sa babae. Hindi naman negative minsan. Opo. Yung ano, maarte like, yung matagal sa salamin, may rason bakit siya maarte. Parang sila lahat po kasi matagal mag-makeup eh. Oo. Kasi pinapagalitan sila ni Kuya na masyado silang matagal sa Oo. room. Kasi po bawal yun. Parang 15 minutes nasa room lang sila. So yun po. Lagi nasisita sila, si Ashley tsaka si Princess. Oo, silang dalawa. Lalo Ang nung, tagal nila kahit mag-makeup. nung wala ka na, di ba? Nasisita pa rin sila. Ito pa rin. Talaga? Na mamili na lang kayo ng housemate na gusto nyong purihin at the same time, meron din kayong housemate na gusto nyong
Sana next time ganito siya. Bukod kay Ashley at bukod kay Princess. Sabihin ko sa Ashley, di ba? Ayun po, ako po si Miguel. Gusto ko pong purihin siya na sa age niya, sobrang matured niya. Tsaka gusto ko pong magpasalamat dahil nung nasa loob po ako ng bahay, siya talaga yung naging guide ko din. Kasi po, frank kasi si Miguel sasabihin niya kapag mali ka dito, sasabihin niya agad sa'yo. So, kung para sa'yo na magkaroon ka ng friend na ganun, sobrang rare po nun. Kaya sobrang nagpapasalamat po ako kay Miguel. Yung gusto mong pagsabihan para maging siya, let's say mag-improve, magbago. Si Miguel din po. Kasi po, lagi makakalimutin siya sobra. So, dapat paalagan niya yung mga bagay na kailangan niyang gawin minsan. Kasi po, minsan wala siyang lapel. Minsan napagpapalit niya mo yung name tag. Minsan time kay Joaquin yung suot niya. Oo, nakita ko. Kasi nahanap ni Joaquin. Yun po Sabi, yung ay, na kay Miguel pala. Oo, masyadong preoccupied na yung bata eh. Ikaw naman, Fred. Ako, para sa akin, si Heath. Kasi for his age, at 16, he's so matured for his age. Kaya hanga-hanga ako sa kanya eh. Kasi kami rin ni Heath, lagi kami nag-open up to each other. Kasi parang gusto namin mag-grow, sabay kami. At hinihila namin yung isa't isa pataas. Talagang talaga eh, he's so mature for his age. Tsaka sobrang proud ako sa kanya. The way he's handling things inside the house. Kasi sobrang niya pa talaga eh. He's so young. Tsaka dami niyang pinagdadaanan din pala. Kaya yun, sobrang proud talaga ako sa kanya on the way he's been handling things inside the house. Especially now, na palapit na yung Big Four. Sino yung gusto mong pagsabihan or gusto mong pangaralan para mag-improve, para magbago? Ako si Heath pa rin. Kasi syempre masasabi natin na matured na siya for his age. Pero meron talagang iba pang aspects to improve on. Kasi there's always room for improvement talaga. Kaya gusto ko talaga siya i-remind lagi on his actions, on to be more cautious pag may camera, to be more aware. Ang last question ko sa inyo, ano gusto niyo sabihin sa sarili ninyo after your stint sa bahay ni Kuya? Ako po, gusto ko pong sabihin sa sarili ko na sobrang proud ko po sa sarili ko dahil ang dami ko pong napagdaanan sa buhay at dumating po ako sa punto na na-i-open ko talaga kung ano yung bigat na nararamdaman ko na hindi ko siya na-open dati. At dahil po sa opportunity na nakuha ko, naglakas loob po akong i-open yun at dahil doon, naging okay. Napag-usapan po namin siya ng mama ko. So ngayon po, mas magana yung nararamdaman ko. At dahil po doon, nagkaroon din po ako ng mga opportunity na ngayon mas dapat paalagan ko at mas mag-improve po. Ikaw naman, Fred. Ako, masasabi ko sa sarili ko is sobrang proud ako sa sarili ko. Dahil sa simula ng pagpasok mo sa bahay, araw-araw ko natututo. At talagang sure ako na sa mga nanonood, proud din sila sa'yo sa improvement mo. Siyempre lalo na kakalabas lang sa bahay. At sana yung sa mga opportunities na dumating sa'yo, kunin mo lahat yun. Kasi hindi nagtatapos sa PBB yung journey mo sa buhay. Doon pala nagsisimula. Masasabi natin na nag-end na yung journey mo sa PBB. Pero sa labas talaga yung totoong laban. So akong billing ko sa inyo, habaan nyo lang yung PC ng inyong pasensya, yung paghihintay ninyo, kasi hindi naman overnight ang success dito. Dahil marami pa kayong pagdadaanan, maraming pupuri, at marami ring sisira. At ako naniniwala kapag ikaw ang sisira sa sarili, hindi yung ibang tao. So, yung paglaki ng ulo, hindi niyo nakikita yon. Hindi po talaga. Kasi po, lagi kong naiisip pag ganun, kung sino ako dati. Kasi po, sobrang simple po ng buhay namin dati before ako mag-showbiz. Kasi po, nagta-tricycle po ako, marunong po akong mag-drive ng tricycle. Yung friend ko, mag-nature trip lang kami, labas-labas lang. Kala ko pumapasada ka. Ay, hindi po. Marunong lang. Marunong lang. Kasi po, ang hilig ng mga barkada ko na mag-nature trip. So, natuto ako dahil sa kanila. Ayun po. Ikaw, Fred. Ako lang naman, ayun din, good kay Reeve. Kasi before showbiz talaga, lang kasi ako, varsity player lang ako eh. Nung bata ko talaga yun, basketball player pangarap ko. Pero ngayon na lang sa showbiz ako, hindi ko talaga naisip yung lalaki ulo ko. Kasi gusto ko rin talaga mag-spread din talaga ako ng love. Gusto ko i-spread yung love na na-receive ko nung bata ako. Kaya hindi ko talaga naisip yung lalaki yung ulo ko. Last na lang, ano yung gusto nyo ihingi ng sorry sa mga tao? Sa naging attitude nyo o sa ipinakita nyo sa loob ng bahay ni Kuya na medyo awkward sila. Kaya kayo na-bash. Ako, gusto kong humingi ng pasensya dyan sa mga tao. Masasabi ko na may mga mali rin ako nagawa sa loob ng bahay. Pero I admit that I made mistakes. Pero if you guys give me the chance to improve as a person, gagawin ko. At ipoprove ko sa inyo na nagbago ako. Ipoprove ko sa inyo yun na hindi na ako yung katulad ng nasa bahay ni Kuya at na-experience ko na talaga yung outside life after PBB. Gusto ko sa inyo ipakita na nagbago ako sa paningin niyo. Ikaw, Rave. Ako naman po, gusto ko pong humingi ng pasensya kung may mga
na down po dahil sa akin or may mga nadismaya nung nasa loob ako ng bahay. Lalong-lalo na po nung wildcard. Kasi po, madami pong bumoto sa akin eh. So, nung nasa taas po, talagang sobrang daming pressure na kinakabahan na ako na sobra. Kasi po, pera yung nakasalalay talaga eh. Like, naglabas po ng pera yung mga tao. So, nasa kamay ko kung yung kapalaran ko, kung makakapasok ako ulit or hindi. Tapos ayun po, natalo ko. So, feeling ko po talaga nun, sobrang daming nadismaya sa akin ng mga tao. Yung mga bumoto, dun po ako nakabasa ng mga masakit na comments na ibalik mo yung boto ko. Yung pera po, gano'n. Pinamboto po. So, sinayang ko daw. Pero masasabi ko po na ginawa ko po talaga yung best ko nun. Siguro may ibang plans na talaga si Lord. Kaya sana po bigyan niyo ako ng second chance para mas galingan ko pa po. At dito naman po ako lalaban yun sa labas. Yan ang tama. Dahil ang tunay na laban ay wala sa loob ng bahay ni Kuya, kundi nasa labas.